Purihin po ang Panginoon. Panibagong araw na naman po ang sumaatin sa mapagpalang hapon po sa bawat isa. Salamat po sa mga naunang nag-join. Nandito na po si Amalia Milarpis Santos, Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Evangeline Milarpis, Dayan de la Peña at si Gloria Bravo. Purihin po, Panginoon, na mapagpalang hapon po muli sa atin, sa ating mga muling pag-aaral ng Biblia, ang ating Bible study online. Purihin po ang Panginoon sa mga buhay po ninyo, buhay po natin, na sa kabila po ng mga nangyayari sa atin, ay patuloy pa rin tayong buhay, malakas, malusog, at pinagpapala ng Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan dahil sa ating patuloy na pagtunghay ng kanyang salita, pananampalataya, pananalangin, ganun din yung pagtitiwala at kalakasan na kanyang ipinagkakalob sa atin. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay katatagan at kagalakan. Yung katatagan ay yung pong kalakasan. Yung kalakasan ng ating pananampalataya. Last time po, sabi ko po ay ngayon ay may bago sana kayong speaker. Pero na-lockdown po yung lugar. Paggagalingan ng speaker. Kaya hindi po siya nakatuloy. Actually po, para hindi na kayo magugulat, yung sanang speaker nyo ngayon ay may ngipin na. Yung problema, kukunin ko po sana ng Lunes. Final sukat na po yun. Tinawagan ako, buti hindi pa kami nagpupunta at lockdown na raw po sa kanila. Tatawag na lang daw ulit. Total yari na, susukat na lang. Talagang ipipit na lang. Hindi po nangyari. Kasi nga po ay meron nagpositive po doon sa lugar na yun. Doon pa po sa halos eskinita na papasok po doon sa aking pinagpapalagay. Kaya purihin po ang Panginoon. Lockdown ulit. Lockdown? Hindi na lockdown yung speaker. Hindi po. Kaya ang speaker niyo po muli ay isa pa pong bungal. Purihin po ang Panginoon. Total, sabi ko na yung ating paksa, yung kalakasan, katatagan, at kagalakan. Iba naman yung katatagan ito sa kagalakan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay babasa sa ating teksto. Doon po sa may mga Bible sa katabi nila, tayo po ay magabuklat sa Bagong Tipan. Ito po sa aklat ng Roma, chapter 5, verse 1 to 11. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa meron, Bagong Tipan, sa Roma, chapter 5, verse 1 to 11. Doon po sa wala, tayo po ay makasunod. Kayo po ay makasunod sa ating pagbasa. Mahaba-haba pong basahin ito, pero kaunti lamang po ang interpretation dahil halos magkakasama. Verse 1 ang sabi po, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Yun po yung kapanatagan, yung kalakasan. Sa pamamagitan niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Verse 6, ito po. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga
makasalanan. 7. Mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may manghahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, verse 11, the last verse. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Purihin po ang Panginoon, napagpala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakila at banal na Diyos na mga pangyarihan sa lahat, muli Panginoon kami dumudulog sa iyong paanan, humihingi po ng tawad sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawa, mga nasambit na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, gawin mo pong karapat-dapat ang aming pagharap sa iyo sa araw na ito. Ibukas mo po ang mga puso at isipan namin na lahat po nakatunghay sa aming Bible study online na ito. Ganon din po, Panginoon, ibuhos mo ang iyong Santo Espiritu upang ganap naming maunawaan ang iyong pahiwatig sa hapong ito. Ganon pa man, Panginoon, gayon din, Panginoon, na kami iyong patatagin sa aming pananampalataya. Gaya ng pag-uusapan namin ngayon, ang katatagan ay magdudulot ng kagalakan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Lord, itinataas ko po sa iyo ang pamilya Milarpis sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan at sa kanyang mga apo, mga anak, mga manugang, ganoon din po sa kanilang mga kaanak na si Joby Gindio, si Lenny Cruz, Marcia Pajardo at Ador Bilio at sa aming kaibigan na si Dalia de la Cruz. Salamat po, Panginoon. Ganoon din po, itinataas din po namin sa iyo ang lahat ng tutunghay at makatutunghay ng gawain ito. Dalangin ko ang iyong pagpapala sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, katakilaan at kaluwalhatian ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ay pag-uusapan natin parang nagbalik tayo ng Roma. Ano po? Kasi nga po, ito po yung nakita kong topic na na-miss natin. Kasi nag-umpisa kagad tayo sa 8, ano po. Pero kahit papano, unti-unti bumabalik-balik ko na natin yung Roma kasi ito po ay isang magandang aklat kasi ito po ay doctrinal na pananampalataya na bilang isang Kristiyano. Sabi nga po, ako po ay magbibigay ng isang introduction. Sabi nga po, nakatutuwang panoorin ang isang suso sa isang garden. Yung malalaki pong suso, nakikita natin sa mga halaman. Yung kanyang shell na patulis na parang mabigat para sa kanya na bumiyahe. At yung kanyang mata na parang may telescope. Ngunit ang isang tataka o
ay nakapagtataka sa kanya ay yung kanyang kabagalang maglakbay. Sa isang pag-aaral, isang scientist ang nag-aral kung ilang milya ang kanyang nagagawa sa isang oras. At ito'y naitala niya na 40 feet lamang ang kanyang nalalakbay sa loob ng isang araw. Isang paghahambing sa ating mga mananampalataya, ang kilos ng isang suso na mabagal nga ngunit nakararating sa pamamagitan ng katiyagaan. Gaano man ang mga hadlang sa biyahe ng suso sa kabila ng kabagalan ay nararating sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Sang-ayon kay Apostol Pablo, ang pagtitiyaga ay susi ng pagkamit ng karakter na doon po ay nabubuo yung isang karakter na mapag-alinsunod, maging obedient sa Panginoon. Sabi po sa Deuteronomy hindi po sa Deuteronomy. Sabi po sa verse 3, yung ating binasa, sabi po doon ay bukod dito, nagagalak tayo sa ating pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Yung pagbabata ay medyo tinatawag ito na persecution. Yung medyo dumadanas ng kahirapan. Ano po? Yun yung nagde-develop ito ng karakter. Sabi yun. The original Greek word translated perseverance, yun po yung pagtitiyaga. Perseverance means steadfastness, constancy, and endurance. Yung original Greek word, yun po ang ibig sabihin ng perseverance. Tayo ay ma-encourage sa hakbang ng suso. Hindi madaling takbo ng buhay ang nais ng Diyos, ngunit isang matagang progreso ng pagtitiyaga na magdudulot ng kapanatagan at kagalakan. Meron po, ibig po sabihin nito, marami pong mga Kristiyano na sobrang tuling pero biglang baksak sa pananampalataya. Madali pong tanggapin. Kaya matulin. Ano po? Dali nilang tinanggap ang Panginoon. Ang tanong, sila ba ay yung karakter ba nila nabuo sa kanila yung katatagan, yung pagtitiyaga, yung perseverance na baka doon sa pagkanilang pagsunod o pagtanggap sa Panginoon ay hanggang at hindi kagad nila nakukuha ang kanilang nais sa Diyos, ang kanilang kahilingan. Kaya masyadong matulin ang kanilang desisyon. Pero nung hindi po makatanggap agad-agad ng biyaya ng Diyos, agad tumatay ito. Ang ibig po ng Diyos dito ay ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng pagtitiyaga, perseverance. Ano po? Merong kababaang loob. Katulad ng suso, bagamat mabagal. Ano po? May nakukuha ang aral doon eh. Bagamat may mabagal, makararating din. Ganon din po tayo. Kahit medyo ang napag-aralan natin nakaraan yung biyaya ng Diyos, ba't hindi pa kagad sa dumating ngayon? Kasi nga po, yung pong yung buhay natin ay dumadaan pa rin sa mga perseverance. Persecution, mga problema. Doon po pinadadalisay ng Diyos yung ating pagtitiyaga. Kasi nga po, sabi, sa pagtitiyaga, ang bunga ay pag-asa. Mamaya po, maalalaman po natin. Tayo na po ay mag-interpret ng ating binasa sa ating teksto
Ang sabi po sa verse 1, yamang napawalang sala na tayo. Yun. Yung bunga po ng ating pagtanggap sa Panginoon, automatic po tayo ay napawalang sala. Kasi po, ang sinumang sumasampalataya na sa Kanya, di ba napag-aralan natin, ay hindi nahahatulang, maparusahan. Automatic po yun. Pag tinanggap natin ang Panginoon, kung sino mang nakatanggap na sa Panginoon, ay napapawalang sala na. Mamaya pa, marami pa pang kalagdagan to. Ayoko naman na magsalita. At pag masagasaan ko na naman yung iba. Ang sabi po, ang pagwawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay magdudulot ng sa mga mananampalataya ng iba't ibang bunga. Iba't ibang bunga. Ang kapayapaan sa Diyos, biyaya, pag-asa, katiyakan, mga pagbabata, ang pag-ibig ng Diyos, ang Espiritu Santo. Yun po yung mga makukuha natin, mga kaligtasan mula sa kapuutan, muling pagkikipagsundo sa Diyos, kaligtasan sa pamamagitan ng buhay at presensya ni Jesus at kagalakan. Yun po yung ating matatamo pag tayo ay napawalang sala na matapos nating siyang tanggapin bilang Panginoon. Kaya nga po, yung napawalang sala, yung doon po sa mga binasa kong katangian, ay tinataglay na natin mga sumasampalataya. Sabi po sa Awit, chapter 37:28, pagkat yaong bayang wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil, sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Amen? Kaya nga po, talagang mayroong separation pagdating po ng panahon. Natandaan niyo po yung galinghaga na yon, yung nagtanim po yung isang magsasaka ng trigo, kasabay naman tumubo yung damo. Ang sabi po ng katulong, di po ba? Ang sabi po ng katulong, Panginoon, bubunutin po namin yung mga damo. Wag. Hayaan nyo silang lumaki. Hayaan nyo silang sumabay sa trigo o sa palay. Kasi naman, pagdating naman ng panahon, lahat po yun gagapasin. Nga lang, ihiwalay yung damo, dadalhin sa sunugan. At yung trigo o yung palay, ang siya itatagay. Di po ba? Kaya nga po, yung mga nangyayari sa atin ngayon, lalo na yung pandemic na ito, mga pagsubok ito eh. Ito ay magbibigay sa atin ng katatagan, pagtitiyaga. Lalo na, huwag tayong makakalimot na mananalangin. Mamaya, mababanggit po natin yung pananalangin. Sabi po sa Kawikaan, karagdagang reference po rito, Kawikaan chapter 2 verse 7 and 8, bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay. Tingnan niyo po, bibigyan niya po tayo ng kaunawaan. Lalawakan na yung ating understanding. At ang taong matapat ay kanyang iingatan. Amen. Binabantayan niya ang daan ng katarungan, at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaganda po nung gano'n, ano? Yung mga nagmamahal sa Diyos, sinusubaybayan pala nun. Kasi nga po, may guardian angel. Meron pong anghel na sumusubaybay. Isa na po yung nagsasalita po ngayon na patuloy po kayo ay binibigyan ng katatagan sa pamamagitan ng ating pag-Bible study. Amen? Amen. Napag-usapan natin yun. Yung anghel tungkol sa akin. Dadako na po tayo, takbo na po tayo sa verse 3. Nagagalak tayo, nakababasa ko lang, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Mahirap pong
mahirap pong tanggapin ito, no? Nagagala ka sa gitna ng paghihirap. Ano po? Why? Kasi nga po, meron tayong Panginoon sa ating mga puso. Ano man ang mangyari, sa oras na ito, o sa darating pang mga oras, panatag ang ating kalooban. Why? Nasa kanya na tayo eh. Ano pa yung buwan? Alam natin doon tayo mapupunta sa kanya. Di ba? Sabi nga ng Bible, di ba? Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapama, kundi magkaroon ng buhay na walang insurance na yan eh. Assurance na sa ating mga mananampalataya. Kaya nga, may kagalakan. Kasi nga, kahit pag dumating yung mga pagsubok, yung mga pagbabata, ano po tayo, pagpapahirap tayo, pagbabata, yung pagdadala, o pagpapasan ng mga dalahi, pagbabata, paghihirap, ano po, mga ako na lang ito eh, yung mga easy na lang sa ating mga mananampalataya. Kaya nga po, ito nga po ang sabi. Meron pong tatlong party po itong verse 3 na pagpapaliwanag. Ang salitang pagbabata ay tumutukoy sa lahat ng uri ng mga pagsubok na magpapahirap sa atin. Andun po yung mga tukso, andun po yung kahirapan, karamdaman, hanggang sa kamatayan. Andun po yun. Dumarating po ang pagbabata. Yun nga po yung sinasabi ko, pagpapahirap. Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, sabi po ni Santiago to, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Why? Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Kaya pala naman, kasi nga po ay may kagalakan after na ito'y ating makayanan dahil tayo ay matatag, may katatagan. Kailangan po tayo magkaroon ng matatag na pananampalataya, yung hindi tayo tatalikod. Kumbaga sa mula ngayon hanggang sa ako ikunin ng Panginoon, sa Panginoon ako. Ganun dapat ang statement ng bawat isang mananampalataya. Kahit ano dumating, napag-usapan na round 10 sa Roman 8:31 yun, sabi. Ano po bang magkapagitayan? Ano makikipaghiwalay sa atin? Makipaghiwalay sa atin, sa Panginoon? Ito ba yung mga kahirapan? Hindi po ba? Kapighatian. Diba? Napag-usapan po natin yun. Kaya nga hindi tayo dito magtatagumpay. Magalak kayo, sabi ni Santiago. Ano sabi? Kapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas, sabi ko na nga, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Dahil nga kita namin maging ganap, maging talagang masugid na kayo hanggang tayo ay makatagpo na natin ang Panginoon sa kanya pagbabalik. Amen? O hanggang sa ating kamatayan. Doon na tayo. Hindi na tayo nakahiwalay sa ating Panginoon. Letter B. Sa gitna ng mga pagsubok, pinalalakas tayo ng biyaya ng Diyos na buong tiyagang hanapin ang kanyang kalooban na magdudulot ng pagtatagumpay at pag-asa. Ito'y nagbubunga ng subok na pag-uugali at hindi mauuwi sa kasawian. Praise the Lord. Babasa po tayo sa Bible. Ang sabi po sa unang Korinto, chapter 15, verse 12 to 20. Mahaba po ito kaya hindi ko na po sinulat. Dedirekta po natin ang pagbasa
Ayun po tandaan niyo po yung ating presumption. Sa gitna ng mga pagsubok, pinalalakas tayo ng biyaya ng Diyos. Ito, sa 12. Babasahin po natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 12. Ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Paliwanag po ni Pablo to ha, tingnan niyo po. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang hindi binuhay, kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. 18. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kasi nga po, doon po nakasalalay yung ating pananampalataya na pinatotohanan po ng mga apostol na ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay, katotohanan na tayong sasampalataya ay magkakaroon din ng buhay. Kahit na po tayo abutin na ng kamatayan. Kasi nga po, hindi ba napag-aralan natin? Sinabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 19. Unang pagdating po ng 4:16 po yata. Pagdating ng Panginoon, bubuhayin yung mga namatay, mga namatay na sumampalataya. Kaya nga po, andun po yung intact. Andun po yung pinaka-absolute ng ating kalagayan pagdating ng Panginoon. At yun po ang nagbibigay katatagan sa atin. Kaya kad dumating yung pagsubok, alam naman natin eh. Sabi nga, dadaan lang yan eh. Kasi nga, meron tayo peace of mind. Ulit na lang po. Purihin po ang Panginoon. Letter C. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang bigyan tayo ng kaaliwan at lakas ng loob at ilapit sa presensya ni Kristo. Yun po, yung pangako ang isa. Hindi talaga na tayo pinabayaan. Kahit na po siya ay umalis, bumalik ang Panginoong Jesucristo sa Ama, may purpose naman po yun eh. Kaya pagbalik niya po doon eh. Di ba sabi na ipaghahandaan na tayo doon? May purpose. Yung kanya pagpunta, pero hindi na tayo pinabayaan dahil sinugo niya po yung Santo Espiritu na siyang gumagabay sa atin. Amen? Yun po. Sabi po sa John 14:16-17, dadalangin ako, ang Panginoong Jesucristo po nagsasalita rito, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman.
Ito'y ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi po. Mararamdaman naman po natin dun yung Santo Espiritu. Di ba nasabi ko na po sa inyo, pag nakagawa po tayo ng pagkakamali, pagkakasala, pagtalikod natin dun sa ating pinagkakasalanan, andun yung conviction. Nagsisisi tayo. O kaya bakit ko nagawa yun? Yung po ang Santo Espiritu. Dako na po tayo sa verse 5. Ang sabi po, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Paliwanag, ito'y nararanasan ng mga Kristiyano sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lalo na sa panahon ng kabagabagan. Kabagabagan. Ang pangdiwang ibinuhos, yan po, ay isang present perfect tense na nasa indicative mood. Lagi po itong presensya, yung ibinuhos. Lagi po itong walang pagkumbaga sa ano po ito yung present perfect tense. Ano po? Lagi pong present. Ano po? Nasa indicative mood na nagsasabi ng isang kasalukuyang kalagayan na nauna na nang nangyari. Yun po, that is the present perfect tense. Yung ongoing. Hindi po nagiging past tense, hindi po nagiging present tense, kundi present perfect tense. Laging active. Ano po? Yun po, nagsasabi ng isang kasalukuyang kalagayan na nauna nang nangyari. Pagpapatuloy na pinupuspos ng Espiritu ng pag-ibig ang ating mga puso. Ang palagi ang karanasang ito ng pag-ibig ng Diyos ay nagpapalakas sa ating pagdurusa. Nagpapalakas, di ba sabi ko sa inyo? Ang pagbabalik ng sa ating pagdurusa. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay isang dakilang pag-asa. Amen? Yung po yung magbibigay sigla. Sabi nga po, doon sa verse 5 kasi, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Andun na po yung pag-ibig ng Diyos sa puso ng mga sumasampalataya sa kanila. Kaya nga po, meron na po ito po ay nagdudulot ng pagpapalakas sa ating dinaraanang pagdurusa. Lalo na yung pag-asa natin na siya ay babalik para tayo ay kaunin. Amen? Awit chapter 22 verse 5, noong sila ay tumawag, ang panganib ay nawala. Lubos silang nagtiwala at hindi naman napahiya. Amen? Amen? John 14:3, sabi ko na nga, kung naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, sabi ng Panginoong Hesukristo, babalik ako at isasama ko na kayo sa kinaroroonan ko. Amen? Kaya nga po siya umalis Meron naman siyang iniwanan. Kaya hindi tayo pinabayaan Never na tayo. Huwag tayo magtatampo. Umalis na ang Panginoon. Niniwan na tayo. Huwag po. Ang gabay ng Espiritu nasa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo at sa gabay ng ating Diyos Amang makapangyarihan. Yun po ang patuloy po umahawak sa atin. Amen? Ayan. Meron tayong kapanatagan. Amen? Pagdating po sa kaligtasan. Ganun. Dago na po tayo sa huli. Verse po.
Dali naman po, no? Sa verse 10 to 11. Pinagsama na po ang verse 10 to 11. Pansinin niyo po, ilan lamang po yung aking, kasi iisa lang po ang meaning po ng iba. Kaya, ilan lamang po may kabigat na kaparis noon. Kaya kung mababasa niyo po, basahin niyo pong muli ang Romans chapter 5 verse 1 to 11. Iisa po kasi yung iba, kaya pinag-iisa ko na. Purihin po ang Panginoon. Sa verse 10 and 11, amen, tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Hesus Kristo. Yung pong kanyang muling di ba, napag-usapan natin, yung kanyang muling pagkabuhay, yun po yung katuparan na tayo ay may kaligtasan. Di po ba? Napag-usapan na po natin noong nakaraan yun. Kaya po siya na muling nabuhay. Dahil nga insurance na tayo ay mapapasa rin. Katibayan na tayo rin ay magkakaroon ng buhay na walang. Paliwanag. Nakasalalay sa dugong nabubog at sa muling pagbubuhay ni Hesus Kristo ang kaligtasan, kung saan ang pagpapatawad at panunumbalik sa Diyos ang pangunang kaligtasan. Bakit ko po sinabing pangunang kaligtasan? Di po ba nabasa po natin nung nakaraan? Pagkatapos po nating tanggapin ng Panginoon, meron pa tayong duty na ginagawa. Ano po? Kaya nga, pangunang kaligtasan. Yung unang pagtanggap. Ano po? Kasi po, hindi po sapat na tinanggap mo ngayon. Ligtas ka na. Hello? Hindi po ganon. Pag may kailangan po kasi, sabi ko yung parang sa suso, mabagal man siya, pero nakarating sa kanyang paroroonan. Ikaw, tinanggap mo ang Panginoon. Tapos bumalik ka sa pagkakasala. Hello? Do you think may kaligtasan pa? Hindi. Hindi po. Hello? Sabi po ng ibang sekta, once saved, always saved. Pag daw tinanggap mo na Panginoon, ligtas ka na. Wow. Okay. Assuming, pwede ba yung tinanggap po ng Panginoon ngayon mamaya ipapatay ako? Mamaya hihitit ako ng droga? Mamaya mangre-rape ako? Okay ba yun? Wow, hello! Kaya nga para tayong susuwi. Kung maaari, sabi nga ng Panginoon doon sa aming introduction, maging parang susul tayo, di baling mabagal. May katyagaan, nakakarating tayo sa Panginoon. Pagtatyaga sa pag-uugali, pagtatyaga, control. Amen? Hallelujah! Yun po. Ano? Agree po ba kayo sa sinabi ko? Tama po. Mawawala po ang kaligtasan. Mamaya lang pagkatapos natin makinig andyan na yung nagkikipag-away ka na. Amen? Pwede pa yun? Sige po, subukan ninyo. Kasi po, sabi naman sa 2 Corinthians 5:10, ang lahat ay haharap sa hukuman ng Korinto. Nung nakaraan, meron tayo nabasa sa unang Korinto, pangalawang Korinto, sayang! Sumampalataya na bumitaw pa Nawala tuloy Akala natin, okay na Hindi po. Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makararating sa Panginoon. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Kaya kailangan meron pong reformation. Sabi po nga doon sa Matthew 7 nangaral po kami. Nanalangin po kami. Nag-abuloy po kami. Nagpagawa po ako ng iglesia. Marami po niyan. Nagpapagawa. Why? Yung pala kinita sa droga. Hallelujah. Bagay, sabi naman sa Pilipos, nabubuksan na lang.
Di bali raw nangangaral yung iba. Ano man ang layunin ng iba, ang mahalaga na ipangaral ang salita ng Diyos. Tama nga po. Hindi ko po sinasabi. Meron pong Good Samaritan. Nagbigay po ng ng lote, ng building, ng iglesia. Andun yung pastor, maraming naligtas doon. Kaya binigay po ng anthropologist na yun. Pero ano man ang ginagawa na niya? Bumali naman. Baka siya po ay drug lord, gambling lord. Pero, yung ginawa niya, nakapagdulot ng kaligtasan ng iba. Pero siya, you see? Yun ang ibig ko sabihin. Hindi po sa mabuting gawa. Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Amen. Amen? Efeso 2:8. Dahil sa kabagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo dahil sa inyong pananampalataya. Ito'y hindi ayon sa inyong gawa. You see? Pananampalataya, then work. Ayon sa pananampalataya. Ayon, yung sinasabi ko kanina, gumawa siya, magandang ginawa niya. Tumutulong. Anthropologist. Tumutulong. Pero sa akin, nanggagaling tinutulong niya. Hindi ako judgmental. Dapat, ipagtulong niya ayon sa kanyang pananampalataya. Siya ay nasa Diyos. Kaya siya gumagawa ng gano'n. Pero kung ayoko po mag-end judgment. Yung po ang sinasabi ko. Yung katatagan, katiyakan ng ating pananampalataya ang tinitingnan dito. Amen? Nakuha niyo na po ang punto ko. May aral po doon eh. Marami po kasi yan. Marami po. Pero sabi ko nga po, mabuti man o masama ang hangarin ng isang mangangaral. Ang mahalaga, ang salita ng Diyos ay naipangaral. Pilipos 1. Ano po? You see? Tama po. Wala kahit na po masama nang galing yung tinulog na donasyon para sa church. Yung church po naging daluyan ng kaligtasan ng marami. Ang sa akin lang, pinupunto ko, yung nagbigay. Dapat siya ay mananampalataya rin at tapat sa kanya para siya ay maligtas. Hindi po siya maliligtas porque siya nagbigay ng lupa. Wow! Hindi po hain ang ibig ng Diyos. Hindi po ba sa 1 Samuel 15:21? Hindi hain ang nais ko, kundi ang pagsunod. Amen. Malinaw. Napapahamba. Napasermon na naman ako. Amen. Amen. Kaya nga po ito, ito'y nararanasan ng mga Kristiyano sa kanyang mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na lalo na sa panahon ng kabagaban, ang pangdiwang ibinuho sa isang perfect Christ. Pinag-usapan na po natin. Ano po? Kaya nga po, andun po yung puso mo. Yung puso mo tinitingnan ng Panginoon. Hindi po matulid. Mas maganda pang araw yung magbagal. Makakarating naman. Matulid nga bumabaksak naman eh. Hindi po ba? Ganun po, yung pagtiyataga. Nasa tabi ko nga po sa buhay sa 11 na nga pala tayo, no? Romans chapter 3, verse 21, sabi po doon sa references na po ito. Babasahin ko po ulit yung paliwanag. Tiyak ang pagaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Jesucristo. Nakasalalay sa dugong nabubo at sa muling pagkabuhay ni Jesucristo ang kaligtasan kung saan ang pagpapatawad at pananumbalik sa Diyos ang pangunang kaligtasan. Doon pala tayo natigil. Yung pag-unang kaligtasan. Kasi po, meron po gagawin po tayo pagkatapos po tayo sumampalataya. Kasi po yung iba, tapos po nilang tinanggap, hindi na po nagpapatuloy sa pag-aaral. Makikita naman niyo po yun. Amen.
Romans chapter 3, 21 and 22. Ngunit ngayon, nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas. Sinasabi ko sa inyo, kahit na po yung 10 utos, nasunod nyo na po, ginawa na po natin 20, gawin lang po natin 100 na nasunod po natin. Hindi po tayo maliligtas. Amen. Hindi po sa batas, kundi sa pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Itinidiin po ni Pablo ito sa Roma Basahin niyo po. Chapter 3, 4, 5, and 6 ng Roma. Para maunawaan niyo po. Kanyo po. Ngunit ngayon, nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao, ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Kasi po yung kautusan ay gabay po yan Doon po natin nalaman na tayo ay mali. Kunyari po, tayo po ay nangangalo niya. Ay nakabasa natin ngayon yun sa 10 utos. Ay mali pala yung ginagawa ko. Ako'y lakas langit sa magulang ko. Nabasa ko sa 10 utos. Ay mali pala yung ginagawa ko. Gabay yun. Hindi yun na ikaliligtas ng tao. Diba? Sabi ko nga, babalik na naman tayo doon sa Indian na sobra ang kanilang values. Pinalaki nila ang kanilang mga anak na may galang, may respeto. Sabi po ng GMA 7 ay rumirespeto at dumidisiplina. Tama po yun. Dalawa ngayon yung category sa 7. Napaka-importante po yun. Yung values. Pero, hindi po yun ang pumunta yun po. Gawin lang, sabi ko, gawin na natin 100 utos yan na nasunod mo, pero hindi ka maliligtas. Dahil, naging mabuti ka lang. Naging mabuti ka lang, pero hindi ka naligtas. Dapat po malaman po natin ito. Kaya nga po tayo nag-aaral Bible study po ito, hindi po sermon. Kaya po tayo nag-aaral. Dapat natin malaman. Maging mabait after na tayo sumampalataya, that is. Pero yung habang panahon kang mabait, sige, okay yan. Wala nang masama yan. Yung sinasabi natin yung kaligtasan. Amen. Romans chapter 4, verse 5 to 8. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Roma chapter 4 verse 5 to 8. Hindi pa ako nagsasalita rito. Binabasa ko po. Roma chapter 4 verse 5 to 8. Malinaw po. Baka sabihin nyo sa akin po ito. Kaya nga po ako hindi nagsasalita, nagpapaliwanag ng galing sa akin. Gusto ko po Bible to Bible ang ginagamit. Kanina po nagpapaliwanag ako. Ayon po yun sa ating binasa. Mapalad yaong ang mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Tingnan po, pag tinanggap niyo po ang Panginoon, pinawalang sala ka na, nilimot niya pa ang iyong kasalanan. Gaano katindi yun? Gaano yung katindi yung kalawak ng pag-ibig ng Diyos? Hindi niya na tinitignan kung sino ka. Mamamatay ka o ka, drug addict ka, drug lord ka, gambling lord ka. Basta sumampalataya ka, tinanggap mo na ang Panginoon at nagpatuloy ka na. Nagtiyaga ka na hanggang sa wakas. Yung po sinasabi ko. Katulad po ng Apostol Pablo, mamamatay tayo si Pablo. Pero siya po ay tinawag ng Panginoon. Nabulag siya on the way to Damascus. At pagkatapos po noon, hanggang sa siya ay mamatay dahil sa salita ng Panginoon. Ipinagtanggol niya na. Kahit pwede na siyang patayin kasi pinagtatanggol niya na yung Panginoon
Tinagtatanggol nyo na yung wisdom ng Panginoon, yung karunungan ng Panginoon sa mga tao. Ganon. Dapat. Pagkatapos po natin, sabi po na tayo tumanggap, tayo ay napawalang sala na. Nabaliwala na po yung ating kasalanan. Amen? Nilimot na ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Amen? Paliwanag ulit. Lubos ang pag-ibig ng Diyos na sinugo niya ang kanyang buktong na anak noong tayo ay mga kaaway pa. Ha? Noong tayo ay mga kaaway pa. Hindi pa tayo sumasampalataya noon. Gaano pa kaya ngayon na tayo ay mga kaibigan na at anak na itinuturing na kanyang gagawin o kanyang tutuparin. Lubos ang kanyang pag-ibig. Noon, ipinagkaloob niya ang Panginoon eh. Eh wala pa tayong pananampalataya noon. Pinagkaloob niya na noon. Dahil noong tayo ay makasalanan pa. Ay gasino pa ngayon, tinanggap na natin siya. Eh di ang kanyang katuparan ng kanyang pangako, sure na sure na. Di po ba? Yung kaligtasan. Amen. Dala po, may napupulot po kayo na aral. Romans chapter 1, verse 30. Sa kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Hesukristo na ginawang karunungan natin sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at inililigtas. Amen? Ginagawa po tayong banal. We are sanctified through the blood of our Lord Jesus Christ. Pinapaging banal, sanctified, dinadalisan, nililinis tayo dahil po sa dugong tumaga sa Kanya. Yung po ang nagpalinis sa atin. Yung po ang nagpapagaling sa atin, sa ating mga karamdaman. Amen? Colossians chapter 3, verse 3 to 4. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo. Kay Hesukristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karanasan. Amen? Dami pong masa nito kasi ginamit ko na po yung puro references po rito sa 10 and 11. Kung nyo pong babasahin nga po natin yung 10 and 11. Bakit ko po binigyan ng diin ang 10 and 11? Dahil dati, sa 10 tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Amen? Yun nga po, ang dami pong references. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Kung tayo man ay nagtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo kapag siya itinakwil sa harapan ng mga tao. Pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. You see? Kaya nga, andun yung assurance na nakaranas man tayo ng pagdurusa, pagtitiis, makapiling naman natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sa 13, tugtong po ng 1 Timothy chapter 2, verse 12, tapos sa 13, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya ay hindi itatakwil. Tandaan niyo po yung ang sa Kanya ay hindi itatakwil. Sinabi na po sa John 17. Babasahin ko po, dali lamang po. Hindi ko po na-ilista ito, pero 17:6 na po. Sabi po, ito po yung panalangin ng Panginoong Jesucristo eh. Ito yung kaya ko po babasahin. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya
ay hindi itatakwil. Ba't po tinawag na ang sa Kanya? Tingnan niyo po yung sabi niya po. Sa verse 17, verse 6 ng John. Ipinakikilala kita, ang Panginoong Jesucristo po sabi dito, ipinakikilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinutupad nila ang iyong salita. Siya po ang Panginoon Diyos. Hindi ba sabi na pag-aralan natin, hinirang at itinalaga? Tayo po yun. Na noong una, tinalaga na, tinirang na tayo, naka-predestin na tayo doon. Nakadestino tayo na doon. Kaya nga, sila'y iyo na ibinigay mo sa akin. Kaya sabi po ng Panginoon sa Kuro. Kaya nga po, paliwanag lang po yun. Ulitin ko, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya ay hindi itatakwil. Santiago chapter 1 verse 12, ang sabi, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, ay tatanggap siya ng putong. Ito'y ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan, na umiibig sa atin. Amen. Yun na lamang po. Tapos na po yung ating exhortation sa ating teksto at pinag-aralan. Tandaan niyo po, katatagan na nagdudulot ng kagalakan. Conclusion. Bago tayo pumapunta sa panalangin. Hindi tayo katulad sa mga karakter ng movie Peter Pan na hindi tumatanda o nagiging mature. Tayo ay minsan lang maging bata at ang maturity ay kasunod sa pagtakbo ng panahon. Habang tayo lumalaki, tayo po ay nagiging mature. Immaturity ay yung hindi pagiging mature, immaturity ay hindi panghabang buhay, kundi pansamantala lang sapagkat habang tayo ay nabubuhay, ay lumalago sa pamamagitan ng ating mga experience. Bilang mga Kristiyano, tayo ay kailangang lumago matapos nating matutunan at maging tagasunod ni Kristo. Hindi tayo nananatiling spiritual babies na habang panahon. Ang salita ng Diyos ay dapat laging binabasa upang tayo lalong mapalapit sa Diyos at makasama sa ating Panginoong Jesucristo. Magbasa po kayo ng Bible para lalo po kayo lumakas. Magbasa po kayo para lalong madagdagan ang kaalaman nyo tungkol sa Diyos. Ano po? Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1, mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. Dako po tayo sa ating pananalangin. Praise God. Bago po tayo manalangin, isa muna pong pasasalamat ni Dalia de la Cruz sapagkat yung kanya raw pong asawa na isinasama po natin sa panalangin ay maayos na po ang kalalagayan. Salamat po sa Panginoon. Patuloy po nating ipanalangin ang nanay po ni Tita Beth na si Lucy Gargoles na kasalukuyan pong nakakonfine sa ospital. Healing recovery po para sa kanya. Gayon din po, healing and recovery para kay Remedios Santos at Francis Pulido na pareho pong dialysis patient. Mabel Dalsten para healing and recovery din po para sa kanyang naging kidney operation. Gayon din po para sa ating mga OFW na nawalan ng trabaho, na huwag mawala ng pag-asa. Gayon din makahanap na po ng bagong employer. At maayos pong kalusugan para sa ating lahat at protection din po laban sa virus na dulot ng COVID-19.
At nananawagan din po ako para doon sa mga prayer warrior. Kuminsan po kasi may mga pastor tayo na naka-tune in sa ating Bible study. Pagtulungan po nating ipanalangin na itong virus po ng COVID-19 ay tuluyan na pong maglaho, hindi lamang sa Pilipinas, kundi po para sa buong mundo. Gayun din po, ang patuloy na mga concern sa mga sumusubaybay sa ating FB Live at sa mga tumutunghay sa mga shares po nila Lucy Milarpis at Lenny Cruz. Yung pong iba ay hindi po nag-appear sa aming, hindi po nag-notify sa ating FB Live, pero 10 po ang nag-share. Gayun din po mga concern po ng mga naka-join sa atin, katulad po nila Amalia Milarpis Santos, Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Evangeline Milarpis, Dayan de la Peña, Rosela Vanessa Santos, Abigail Ilustrisimo, Kim Loren Ilustrisimo, at si Rizal Milarpis Jr. Gayun din po mga concern po nila Gloria Bravo, Marcia Pajardo, Lenny Cruz, Eloisa Tolentino Estrella, Dalia de la Cruz, Chris Angelo de la Rosa. Gayun din po lahat po ng mga concern po ng ating mga OFW na sila ay manatiling malusog, maayos ang kalusugan, malayo sa anumang virus ng COVID-19. Gayun din po ang magkaroon po sila ng katatagan sa mga panahong ito. Sa Japan po, sila John Patrick Castro, Gerardo Angelo Gaspar, Leonard Caparas, Juby Quinjo, J.R. Santos, Jesus Corpus Castro, Glenda Enriquez Yamaguchi. Sa Abu Dhabi, Marciana Pajardo at Ricardo Singh. Sa USA, Lenny Cruz and family at sa pamilya po ni Sarah Cruz. Gayun din sa Dubai, Lucy Milarpis. Sa Taiwan, si Anduria. Sa Middle East, sila Ed Cabrera, Cathy Cabrera, Jason Cabrera, Edwin Arnum Bitlin Maglake, Marvin Pangilinan, Butch Gonzales. Sa Australia, Jane Baniked and family at sa pamilya po ni Ate Ami Basco. Sa Italy, sila Danilo Apostol, Irene Apostol, Heidi Apostole, Siganlay, Maribel Apostol. Gayun din po, kung sino man po yung mga naaabot ng ating FB Live at may mga kaana, kaibigan na nasa ibang bansa, isama din po natin sila sa ating panalangin. Meron po ako nakalitaan, sabi po ni Apostol Pablo, ay paano tayo lalago bilang matured. Sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo at tagapagligtas. Magagawa natin ito sa pag-meditate sa salita ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, tayo po ay magbasa ng Bible. Sabi po sa awit 119 verse 97 and 98, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw at maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwinay iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong nangigit pa sa kaaway. Sa bigay mong mga utos, natamo ko'y karunungan, kaya ako namumuhi sa ugaling mahalay. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Nabasa na po yung ating mga concern. Lalong-lalo na po doon sa nanay po ng aking bilas na si Tabet. Si Nanay Lucy Gargoles. Na siya po ay nasa hospital daw po. Panalangin po natin na siya ay makarecover at magbigyan pa ng karagdagang buhay, nakapiling pa ng kanilang mga anak ng mahabang panahon. Hindi po sa panahon ngayon, napakahirap po kasi na kalagayan natin. Hindi po natin siya madadalo sa ospital, unang-una sa layo. Pero po sa pamamagitan ng ating pananalangin, maabot siya ng ating panalangin, maabot siya ng ating presensya na parang tayo ay nakadalaw sa kanya. Purihin po ang Panginoon.
Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Banal, dakila at makapangyarihang Panginoon na aming pinananaligan, itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa hapong ito. Tunay nga po, Panginoon, na sa aral mo na kami ay maging matatag, maging sigurado. Di bali pong mabagal ang proseso, pero po ang kami po ay makarating sa aming paroroonan sa kaligtasang inilaan mo para sa amin. Lord, sa hapong pong ito ay hindi po kami nananawang lumapit sa iyo at manalangin. Humingi po ng kagalingan para po sa mga nagdadialysis, katulad po ni Jojo at Ate Remedios Santos, ganon din po kay Amabel Darsten. Total recovery ka po para sa kanilang mga karamdaman. Ganon din po sa pasasalamat po sa pagsubaybay mo sa Mr. po ni Dalia. Tunay nga po na hindi mo siya pinabayaan. Sila po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. At patuloy din po ang aming dalangin, Panginoon, sa nanay po ni Tabet, si Nanay Lucy Gargoles, Panginoon. Healing po, Panginoon, ang aming kahilingan. Healing po, Jesus name. Healing po, Panginoon, para sa kanya. Ano man po, Panginoon, ang kanyang nararamdaman. Lagpasan niya po ito at malagpasan niya po ito sa pamamagitan po ng iyong mapagpalang kamay, ng iyong kamay na manggagamot, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na walang imposible sa iyo, sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot. Lord, dalangin ko rin kung patuloy na tinataas sa iyo ang apo po ni Ma'am Merly de Belen Paulino, na magkaroon na po siya ng kalakasan, bigyan mo po siya ng kalusugan, bigyan mo po siya ng mga pangangailangan ng kanya po mga magulang, ng pangangailangan para sa kanilang pagsuporta sa kanyang apo, Panginoon. Gayon din po sa mga nilalapit namin mga tao ng kagalingan, para po kay Alejandro, na anak po ni Efren, sa kanyang depresyon, kay Noli Gadoy, Panginoon, sa kanyang recovery from stroke. Ganon din po, Panginoon, sa mga OFW na nawalan po ng trabaho. Yung mga request po ni kapatid na Lucy Milarpis sa kanyang mga kaibigan, patuloy din po namin inilalapit sa iyo ang iyong provision, ang iyong pagbibigay, Panginoon, ng pagpapala sa mga kaibigan niya na magkaroon na nga po sila ng trabaho sa kabila po ng COVID-19 na ito. Alam po, Panginoon, wala rin pong imposible pagdating po sa kahilingan tungkol sa trabaho, sa hanap buhay, sa kagalingan, Panginoon. Ganon din po, patuloy po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng mga pangangailangan ng mga batang mag-uumpisa po ng klase sa August. Ito po ay maaaring sa online or sa manual na manual learning, Panginoon. Ay ito nga po, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo. Magkaroon po ng kaayusan at ganoon din po, Panginoon, ang pangangailangan po, mga aklat, mga manual, mga gadget, Panginoon, ay iyong ipagkaloob sa lahat po ng mga mag-aaral. Ganoon din po, Panginoon, ang patuloy na pagsubaybay mo sa mga taong nakasubaybay ngayon sa aming nabasa po ni Sister Orin, ang mga taong sumubaybay ngayon. Hallelujah! Sa pamilya po ng Milarpis family, sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis, sa kanyang mga anak, mga manugang, ganoon din po, Panginoon, sa kanilang mga apo, sa kanilang kaanak na si Ador Bilio, si Joby Kinjo, ganoon po kay Lenny Cruz, at ganoon din po kay Marcia Pajardo,
Salamat po sa lahat po ng mga nag-join po ngayon na aking mga batchmate sa Giginto Elementary School. Ganon din po sa lahat po ng mga sumusubaybay at nag-join sa aking Bible study mula po sa accounting office. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong patuloy na paggabay, pagsubaybay, at ganoon din po, Panginoon, ang pagpapalang material, pagpapalang espiritual, ganoon din po ang kalakasan, kalusugan, kagalingan, Panginoon, para sa lahat po ng may karamdaman. At dalangin ko po, Panginoon, ang protection mo laban sa COVID-19. Ganoon din po, Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang accounting office sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prehinal at Ate Merly de Belen Paulino. Ganun din po, Panginoon, sa lahat po ng mga staff nito, batid mo po at hindi po lingid sa iyo ang kanilang mga kailangan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong pagpapala, kagalingan sa may mga karamdaman, ganun din po ang proteksyon laban sa COVID-19. Ganun din po, Panginoon, sa namumuno ng aming bayan, sa aming Governor Daniel Fernando, ganon din po sa kanyang Vice Governor Willie C. Alvarado, sa lahat po ng mga mayor, lahat po ng mga barangay captain, ganon din po, Panginoon, sa aming Presidente Rodrigo Roa Duterte at sa lahat po ng mga namumuno sa aming bansa. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagtuloy na pagsusubaybay. Bigyan mo po sila ng karunungang nagmumula sa iyo upang sa kanilang pagdesisyon ang bansa ang siyang makikinabang, ang bansa ang siyang mapagpapala ng kanilang mga desisyon. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsusubaybay sa aking pamilya, sa pamilya po ni Marvin, sa kanilang pag-online, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na malayo sa mga scammer, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, pagpapala po sa kanilang pag-online. Idako mo po, Panginoon, ang mga buyer para sa kanilang hanap buhay. Ganun din po sa kalusugan, pag-iingat po sa aking sambahayan. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang mahayag sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming itinataas sapagkat ikaw ay dakila. Ikaw ang makatarungang Diyos. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos ng katatagan. Ikaw ang Diyos ng pag-asa. Ikaw ang Diyos ng kagalakan ng bawat isang nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya ang papuri at pagsamba ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.